Hoy tropa, kamusta ang mga huli? Teka, may itatanong ako sa'yo. Ang galing-galing mong mag-jigging noong Disyembre, di ba? Sunod-sunod ang strike, halos mapuno ang cooler. Pero bakit pagdating ng Marso-Abril, parang biglang nawala ang magic? Pareho naman ang jig na gamit mo, pareho ang pwesto, pareho ang gear. Pero bakit tila naglaho ang mga isda? Bakit walang kagat? Dito sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit ang paborito mong jigging technique na pangmalamig na panahon ay posibleng basura na pagdating ng tag-init. Oo, tama ang narinig mo. Sa dulo ng video na ito, malalaman mo ang isang napakasimpleng pagbabago sa diskarte mo na posibleng magpabago sa resulta ng buong pangingisda mo. Ito yung sikreto na madalas ayaw sabihin ng mga veterano sa'yo. Kaya sige nga, aminin mo sa sarili mo, pareho pa rin ba ang bilis at paraan ng pag-retrieve mo noon at ngayon? I-comment mo nga sa baba kung o hindi. Bakit ba natin kailangang pag-usapan to? Simple lang. Marami sa atin, lalo na yung mga nagsisimula pa lang, ang may akala na ang jigging ay iisa lang ang paraan. Ang alam ng karamihan, basta may jig ka, may poste ka, at alam mo yung basic na pump and retrieve or yung pag-angat at pagbaba ng rod habang nagre-reel, ayos na. Akala nila, one size fits all ang jigging. Ito yung nakasanayan, ito yung napanood sa mga lumang video, ito yung turo ng nakatatanda. At dahil minsan ay gumana ito, inakala natin nagagana ito palagi. Hindi natin naiisip na ang mundo sa ilalim ng tubig ay pabago-bago. Ang isda, tulad natin, ay naaapektuhan ng temperatura. Ang hindi natin pag-intindi sa simpleng katotohanan na ito ang dahilan kung bakit maraming araw na pagod at puyat lang ang napapala natin sa laot. Unang-una, kailangan nating intindihin ang metabolismo ng isda. Huwag kang mag-alala, hindi ito science class. Isipin mo na lang to sa ganitong paraan. Ang mga isda ay cold-blooded. Ibig sabihin, ang temperatura ng katawan nila ay nakadepende sa temperatura ng tubig sa paligid nila. Kapag malamig ang tubig, tulad ng panahon ng amihan mula Nobyembre hanggang Pebrero, bumabagal ang kanilang metabolismo. Para silang tao na tinatamad bumangon sa umaga kapag malamig ang panahon. Mas kaunti ang kanilang enerhiya. Dahil dito, hindi sila gaanong aktibo sa paghahanap ng pagkain. Nagtitipid sila ng lakas. Ang gusto nilang target ay yung pagkain na madaling makuha, yung hindi nila kailangang habulin ng todo. Ito ang pinaka-fundamental na konsepto na dapat nating tandaan. Ang kilos ng isda ay direktang konektado sa lamig o init ng tubig. Kapag hindi mo ito naintindihan, para kang naghahanap ng pusa sa bahay ng aso. Malabo kang magtagumpay dahil nasa maling lugar at maling diskarte ka. Ito ang pundasyon ng lahat ng pag-adjust na gagawin natin. Ngayon, pag-usapan natin ang epekto ng malamig na tubig. Dahil nga mabagal ang kanilang metabolismo, ang mga isda ay nagiging mas matipid sa paggalaw. Isipin mo ang isang malaking isda na nag-aabang sa ilalim. Hindi siya basta-basta aatake sa kahit anong dumaan. Pipiliin niya yung biktima na mukhang mahina, sugatan, o nalilito. Ito yung tinatawag na opportunistic feeding. Hihintayin niya ang perpektong tiyempo para kumain ng hindi gumagastos ng maraming enerhiya. Kaya naman sa panahong ito, mas gusto nila ang mga pain na mabagal, erratiko, at mukhang naghihingalo. Para sa kanila, ito ay isang madaling pagkain, isang easy meal na hindi na kailangan ng mahabang habulan. Dito pumapasok ang ganda ng slow pitch jigging. Ang pagbagsak ng jig na parang dahon, ang mabagal na pag-angat, lahat ng ito ay ginagaya ang isang nasaktang isda
na madaling target. Ito ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng mabagal na diskarte kapag malamig ang tubig. Tumatama ito sa mismong instinct ng isda sa panahong iyon. At diyan nga kumukonekta kung bakit napaka-epektibo ng mabagal na jigging sa panahon ng amihan. Ang slow pitch jigging or kahit anong teknik na may mabagal at banayad na paggalaw ay perpektong imitasyon ng isang madaling target. Isipin mo, yung jig mo na dahan-dahang bumabagsak, kumikending-kending na parang dahon. Kapag itinaas mo, dahan-dahan din. Sa mata ng mandaragit na isda na mabagal ang metabolismo, ang jig mo ay parang isang all-you-can-eat buffet na hindi tumatakbo. Ito ay isang imbitasyon para sa isang madaling atake. Ang mga banayad na pag-angat at pagbagsak ay nagbibigay sa kanila ng sapat na oras para pag-aralan ang target at magdesisyong umatake ng hindi nagmamadali. Ang mga veteranong mangingisda ay alam na alam ito. Sa malamig na panahon, ang pasensya at mabagal na presentasyon ng susi. Ang pagmamadali sa retrieve ay kadalasang nagreresulta sa pag-iwas ng isda dahil ang isang mabilis na pin ay nangangahulugan ng mas malaking effort para habulin isang bagay na ayaw nilang gawin kapag mababa ang kanilang enerhiya. Isalarawan natin ang isang karaniwang eksena sa malamig na panahon. Madaling araw, medyo maginaw pa ang hangin, kalmado ang dagat. Inihagis mo ang iyong leaf-shaped na slow-pitch jig. Hinayaan mo itong lumubog hanggang sa maramdaman mo ang ilalim. Pagkatapos, sinimulan mo ang ritual, isang dahan-dahang pag-angat ng rod, kalahating ikot sa reel. Tapos, hahayaan mo ulit bumagsak ang jig. Inulit mo ito ng paulit-ulit. Dahan-dahan, may ritual. Para kang nagsasayaw sa ilalim ng tubig. At pagkatapos ng ilang sandali, sa isa sa mga pagbagsak ng jig, biglang mararamdaman mo ang kakaibang bigat. Hindi ito sumayad sa bato. Ito ay isang malambot na bigat. Isda. Atake. Hindi ito yung malakas at bigla ang haltak. Kadalasan, para lang itong pagsabit. Ito ay dahil ang isda na mabagal ang kilos ay sinakmal lang ang jig mo habang ito'y bumabagsak. Ganyan ang tipikal na kagat sa malamig na tubig. Banayad, hindi agresibo. At ang mabagal mong teknik ang nagbigay daan para mangyari ang lahat ng iyon. Napakaganda, di ba? Pero ang tanong, epektibo pa rin ba yan ngayon? Sige, iwanan na natin ang malamig na panahon. Pag-usapan naman natin ang tag-init, ang panahon ng tag-araw or habagat. Dito, lahat nagbabago. Ang sikat ng araw ay tumatagos ng mas malalim sa tubig na nagpapainit dito. At habang umiinit ang tubig, ano ang nangyayari sa metabolismo ng mga isda? Tama ka, bumibilis ito ng todo para silang uminom ng 10 tasa ng kape. Biglang-bigla, puno sila ng enerhiya. Ang dating tamad na isda na nag-aabang lang sa ilalim ay nagiging isang hyperactive na predator. Gutom sila at handa silang magsunog ng enerhiya para lang makakain. Ang kanilang pag-uugali ay nagbabago mula sa pagiging opportunistic feeder patungo sa pagiging isang aktibong mangangaso o active hunter. Hinahabol na nila ngayon ang kanilang biktima. Gusto nila ng chase, gusto nila ng aksyon. Ang dating easy meal ay hindi na nila gaanong pinapansin. Ang hinahanap nila ngayon ay ang hamon ng paghabol sa isang mabilis na isda. Kung hindi mo babaguhin ang iyong mindset kasabay ng pagbabagong ito, maiiwan ka. Dahil sa pagbilis ng kanilang metabolismo, ang kilos ng mga isda ay nagiging mas agresibo at mabilis. Hindi na sila nagtatago sa isang lugar at naghihintay. Sila ay aktibong naglalangoy, naghahanap ng mga kumpol ng maliliit na isda o bait fish.
ang kanilang strike zone o yung distansya kung saan sila handang umatake ay lumalaki. Mas handa silang habulin ang isang pain mula sa malayo. At ang atake nila, hindi na ito yung parang pagsabit lang. Ngayon, ang atake ay malakas, biglaan at marahas. Mararamdaman mo talaga ang haltak sa iyong linya na halos mabitiwan mo ang iyong rod. Ito ay dahil puno sila ng enerhiya at adrenaline. Ang pag-atake ay hindi na lang para makakain. Ito ay isang predatory reflex. Isang mabilis na bagay na dumaan sa kanilang paningin, automatic, hahabulin nila yan. Ito ang pagbabago sa pag-uugali na dapat nating samantalahin. Ang dating laro ng pasensya ay nagiging laro na ngayon ng bilis at probokasyon. At dito na pumapasok ang pinakamalaking pagkakamali ng marami. Ang patuloy na paggamit ng slow pitch technique sa mainit na tubig. Isipin mo ulit ang eksena. Mainit ang sikat ng araw, puno ng enerhiya, ang mga isda sa ilalim, naghahanap sila ng mabilis na pagkain. Tapos ikaw, nandoon sa bangka, ginagawa pa rin ang iyong mabagal, banayad, at malasayaw na pag-jig. Ano sa tingin mo ang nakikita ng mga isda? Nakikita nila ang isang pain na hindi natural. Ang isang malusog na isda sa mainit na tubig ay hindi gumagalaw ng mabagal at naghihingalo. Sila ay mabilis at alerto. Ang mabagal mong jig ay mukhang peke, mukhang walang buhay. Hindi ito nakakapukaw ng kanilang predatory instinct. Dadaan lang sila sa tabi nito, titingnan ito, at iisipin, ano yan? Hindi yan pagkain. At lalangoy na sila palayo para maghanap ng mas kapana-panabik na target. Kaya kahit pa nasa ibabaw ka mismo ng kawan ng isda, kung mali ang presentasyon mo, babaliwalain ka lang nila. Sayang ang pwesto, sayang ang pagod. Para mas maintindihan mo, isipin mo ang ganitong sitwasyon sa tag-init. Nasa ilalim ka ng tubig, ikaw yung isda. Sabihin na nating ikaw ay isang talakitok. Mainit ang tubig, gutom na gutom ka, at ang bilis ng tibok ng puso mo. Gusto mong manghabol. Biglang may dumaan sa harap mo na isang jig na gumagalaw ng napakabagal, parang pagong. Titingnan mo lang ito. Hindi ito ang hinahanap mo. Pagkatapos, sa di kalayuan, nakita mo ang isang kumpol ng maliliit na isda na biglang nagtakbuhan ng mabilis. Ano ang hahabulin mo? Siyempre, yung mabilis. Dahil iyon ang natural na kilos ng isang posibleng pagkain. Ganoon din ang nangyayari sa jig mo. Habang ikaw ay nagpapakapagod sa iyong slow jigging technique, ang mga isda sa ilalim ay naghahanap ng mabilis na aksyon. Ang jig mo ay nagiging isang background noise na lang sa kanila. Hindi ito kapansin-pansin, hindi ito kaakit-akit. At iyon ang masakit na katotohanan kung bakit kahit anong gawin mong pag-jig, wala pa ring pumapansin. Kung ganoon ang sitwasyon, ano ang solusyon? Napakasimple lang kaibigan. Kung mabilis at agresibo ang isda, kailangan mong maging mabilis at agresibo rin. Kaya ang solusyon ay pabilisin ang aksyon. Dito na pumapasok ang konsepto ng high-speed jigging o fast-pitch jigging. Kailangan mong iwanan ang iyong lumang nakasanayan na banayad na paggalaw. Panahon na para baguhin ang iyong ritmo. Ang layunin mo ngayon ay hindi na ang gayahin ang isang naghihingalong isda. Ang layunin mo ngayon ay gayahin ang isang takot na isda na tumatakas para sa kanyang buhay. Ito ang trigger na magpapagana sa predatory instinct ng mga isda sa mainit na tubig. Kailangan mong pukawin ang kanilang atensyon. Kailangan mong maging sanhi ng kaguluhan sa ilalim. Ang mabilis na paggalaw ng iyong jig ay parang pagsigaw ng, "Hoy, nandito ako! Habulin niyo ako!" At maniwala ka sa akin,
Sa sobrang enerhiya ng mga isda sa tag-init, hindi nila kayang tanggihan ang ganyang imbitasyon. Teka, ano nga ba itong high-speed jigging na sinasabi ko? Ito ba yung basta mabilis lang mag-reel? Hindi eksakto. Ito ay isang sistema. Ang high-speed jigging ay gumagamit ng mas mabilis at mas agresibong pag-angat ng rod, kasabay ng isang mabilis na pag-ikot sa reel. Isipin mo, imbes na isang dahan-dahang pag-angat, gagawin mo itong isang mabilis at malakas na rip or haltak pataas. At habang ginagawa mo yun, mabilis ka ring magre-reel para kunin ang slackline. Ang resulta ay isang jig na parang palasong tumitira paitaas ng eratiko at mabilis. Pagkatapos ng mabilis na pag-angat, bibigyan mo ito ng isang saglit na pagtigil na magiging sanhi ng pagbagsak nito bago mo ulit haltakin pataas. Ang kombinasyon ng mabilis na pag-akyat at biglaang pagbagsak ay lumilikha ng isang aksyon na hindi kayang balewalain ng mga predator. Ito ay aksyon na sumisigaw ng panik at gulo. At sa mundo ng mga isda, ang gulo ay kadalasang nangangahulugan ng pagkakataong makakain. Ano ba ang sikolohiya sa likod ng mabilis na jig? Bakit ito sobrang epektibo? Ang lahat ay bumabalik sa instinct. Ang mga predatoryong isda tulad ng talakitok, tanigwe, o kahit na yellowfin tuna ay nakaprogram sa kanilang DNA na umatake sa mga senyales ng kahinaan o pagkatakot. Ang isang isda na mabilis na lumalangoy palayo ay isang malinaw na senyales na ito ay tumatakas. At para sa isang predator, ang pagtakas ay isang trigger. Ito'y isang reactionary strike. Minsan umaatake sila hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa purong instinct. Hindi na nila iniisip kung ano yun. Basta mabilis na gumalaw, kailangan itong habulin at sakmalin. Ang mabilis mong jig ay hindi na nagbibigay sa kanila ng oras para mag-isip o mag-inspeksyon. Ang desisyon ay ginagawa sa isang iglap, atake o hayaang makatakas. At kadalasan, pipiliin nilang umatake. Ikaw ay nag-aapela sa kanilang pinaka-primitive na pag-uugali. At iyon ang dahilan kung bakit ito ay isang nakamamatay na teknik sa tamang kondisyon. Magkwento ako ng isang halimbawa sa totoong buhay. May isang beses, kasama ko ang isang kaibigan na sanay sa slow pitch. Buong umaga, nag-slow pitch siya. Tahimik ang dagat, walang kagat. Ako naman, nagsimula akong mag-eksperimento. Kumuha ako ng isang long jig at sinimulan ang high-speed retrieve. Mabilis na haltak, mabilis na reel. Sa pangatlong hagis ko, habang mabilis kong hinihila ang jig paitaas, biglang naramdaman ko ang isang napakalakas na yugyog para akong kinuryente. Isang malaking talakitok ang sumakmal. Habang nakikipaglaban ako sa isda, ang kaibigan ko ay nakatingin lang, hindi makapaniwala. Pagkatapos kong maiahon ng isda, sinabi ko sa kanya, "Tropa, subukan mong pabilisin." Noong una, nag-aalangan pa siya, pero sinubukan niya. At ano ang nangyari? Sa loob lang ng 10 minuto, may strike na rin siya. Doon niya naintindihan. Ang mga isda ay nandoon lang pala buong umaga. Naghihintay lang sila ng tamang imbitasyon, ng tamang aksyon na magti-trigger sa kanila. Pero teka, hindi lang bilis ng retrieve ang kailangan mong baguhin. Kailangan mo ring isipin ang klase ng jig na ginagamit mo. Ang mga jig na ginagamit para sa slow pitch ay karaniwang lapad at hugis dahon. Dinisenyo ang mga ito para magkaroon ng magandang flutter or pagkendeng habang bumabagsak. Maganda ito para sa mabagal na teknik. Ngunit kapag sinubukan mong gamitin ang mga ito sa high-speed jigging, hindi sila gaanong epektibo. Dahil sa kanilang hugis, masyado silang may resistance
sa tubig na nagpapahirap sa mabilis na pag-angat. Para sa high-speed jigging, ang mas epektibo ay ang mga long jigs or knife jigs. Ito yung mga jig na mahahaba at balingkinitan. Dinisenyo sila para bumaba ng mabilis at para hiwain ang tubig nang may kaunting resistance kapag hinihila mo pataas. Ito ay nagbibigay daan para sa isang mas mabilis, mas direktang, at mas eratikong aksyon na perpekto para sa paggaya sa isang tumatakas na isda. Bakit nga ba sobrang mahalaga ang hugis ng jig? Dahil ang hugis ang nagdidikta ng aksyon nito sa tubig. Isipin mo na lang ang pagkakaiba ng paghahagis ng isang patag na bato kumpara sa isang bilog na bato sa tubig. Magkaiba ang kanilang paglubog at paggalaw. Ganoon din sa jigs. Ang lapad na slow-pitch jig ay dinesenyo para sumayaw at mag-flutter. Ito ay para sa sining ng pang-aakit sa mabagal na paraan. Sa kabilang banda, ang isang payat at mahabang knife jig ay dinisenyo para sa bilis. Ito ay parang isang bala. Mabilis itong bumulusok pababa at kapag hinatak mo, mabilis din itong umaakyat na may kaunting pag-ilag sa gilid. Parang isang tunay na isda na nagmamadaling lumangoy. Ang paggamit ng tamang jig para sa tamang teknik ay parang paggamit ng tamang tool para sa tamang trabaho. Pwede mong pukpukin ng pako gamit ang bato, pero mas madali at mas epektibo kung martilyo ang gagamitin mo. Ganon din dito, itugma mo ang jig sa iyong teknik. Isa pang tanong, ang kulay ba ay mahalaga pa rin kapag high-speed jigging? Ang sagot ay oo, pero hindi na ito ang pinakaimportante. Sa slow-pitch jigging, kung saan may oras ang isda na inspeksyonin ng jig, ang kulay at detalye ay maaaring maging kritikal. Ngunit sa high-speed jigging, ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. Ang isda ay gumagawa ng isang split-second decision batay sa aksyon at silhouette, hindi sa kulay. Ang pinakamahalaga ay ang contrast. Ang isang jig na kitang-kita laban sa kulay ng tubig. Kaya naman ang mga kulay tulad ng silver, glow-in-the-dark, pink o anumang kombinasyon na kumikinang o may malakas na contrast ay epektibo. Ang mas dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang aksyon. Kahit gaano pa kaganda ang kulay ng jig mo, kung hindi tama ang bilis at aksyon, babalewalain pa rin ito. Tandaan, sa tag-init ang mantra ay action over color. Pukawin mo muna ang kanilang instinct sa pamamagitan ng paggalaw bago mo sila akitin sa kulay. Siyempre, kasama sa pagbabago ng teknik ay ang posibleng pag-adjust sa iyong gear. Hindi naman ibig sabihin na kailangan mo agad bumili ng bagong set. Pero may mga bagay na dapat mong isaalang-alang. Para sa high-speed jigging, mas makakatulong kung ang iyong reel ay may high gear ratio. Ibig sabihin, sa isang ikot ng handle, mas maraming linya ang nare-retrieve mo. Ito ay nagpapadali sa pagpapanatili ng tensyon sa linya at sa pag-execute ng mabilis na retrieve. Kung ang reel mo ay low gear ratio, mahihirapan ka at mas mapapagod. Tungkol naman sa rod, ang mga fast action na rod na may matibay na backbone ay masangkop. Ito yung mga post na mabilis bumalik sa orihinal na anyo pagkatapos mong ihataw, na nakakatulong sa pagbigay ng matalas at eratikong aksyon sa jig. Hindi ito nangangahulugang hindi gagana ang gamit mo ngayon. Pero kung seryoso ka sa pagmaster ng teknik na ito, ang pagkakaroon ng tamang gear ay malaking tulong. Ngayon, may isang malaking mito na gusto kong basagin. Ito ay ang paniniwala na ang mga isda ay palaging nasa ilalim. Maraming mangingisda ang may obsesyon na laging isayad ang kanilang jig sa pinakailalim ng dagat. Totoo.
Maraming isda ang nandoon. Ngunit kapag mainit ang panahon, hindi ito palaging ang kaso. Dahil sa pag-init ng tubig, ang mga bait fish o maliliit na isda ay madalas na umaakyat sa water column. At saan sila pupunta, doon din susunod ang mga predator. Kaya posible na ang mga isda na target mo ay nasa gitna pala ng lalim ng tubig or kahit malapit na sa ibabaw. Kung patuloy ka lang mag-jigging sa ilalim, para kang nag-aabang sa ground floor ng isang building habang ang party ay nasa penthouse. Kailangan mong maging flexible at hanapin kung nasaan ang mga isda. Huwag kang matakot na subukang mag-jig sa iba't ibang lalim. So, paano mo hahanapin ang isda sa water column? Ang pinakamadaling paraan, syempre, ay kung meron kang fish finder o sonar. Ipapakita nito sa iyo kung saang lalim may mga marka ng isda. Kung nakita mo na ang kumpol ay nasa 50 talampakan mula sa ibabaw, doon mo dapat pagtuunan ng pansin ang iyong jigging. Pero paano kung wala kang fish finder? Pwede pa rin. Gamitin mo ang tinatawag na counting method. Kapag inihulog mo ang jig, magbilang ka. Halimbawa, sa unang hagis, hayaan mong lumubog ito hanggang ilalim. Sa susunod na hagis, hayaan mo itong lumubog hanggang sa bilang na 20. Tapos, simulan mo na mag-jig pa itaas. Sa susunod, hanggang bilang na 40. Ito ay isang paraan ng pag-explore sa iba't ibang depth levels. Kapag nakakuha ka ng kagat sa isang partikular na bilang, malamang nahanap mo na kung nasaan sila. Ito ay nangangailangan ng pasensya, pero ito ay isang napaka-epektibong paraan para matukoy ang strike zone. At ang pinakahuli, pero marahil ang pinakamahalaga, ay ang pagbabago sa iyong mentalidad. Ang jigging sa malamig na panahon ay isang laro ng pasensya at paghihintay, para kang isang sniper na nag-aabang sa perpektong pagkakataon. Ngunit ang jigging sa mainit na panahon ay ibang-iba. Ito ay isang laro ng pangangaso at probokasyon. Kailangan mong baguhin ang iyong mindset mula sa pagiging isang pasibong naghihintay ng kagat patungo sa pagiging isang aktibong mangangaso na lumilikha ng pagkakataon. Ikaw ang dapat mag-umpisa ng gulo. Ikaw ang dapat pumukaw sa galit at instinct ng isda. Huwag kang matakot na maging agresibo sa iyong paggalaw. Huwag kang matakot na mag-eksperimento sa bilis. Ang mentalidad ng tagumpay sa tag-init ay ang pag-unawa na hindi ka naghihintay na pakainin ang isda. Pinipilit mo silang umatake dahil sa kanilang natural na predatory response. Kapag na-master mo ang mindset na ito, mag-iiba ang tingin mo sa jigging. Para i-recap ang lahat, isipin mo na lang na may dalawang magkaibang mundo sa ilalim ng tubig. Ang unang mundo ay ang mundo ng amihan o malamig na panahon. Dito, ang mga isda ay mabagal, matipid sa enerhiya, at naghahanap ng madaling pagkain. Ang susi sa tagumpay dito ay ang mabagal, banayad, at ritual na paggalaw. Ang slow pitch jigging ang hari. Ang layunin ay gayahin ang isang sugatan o naghihingalong isda. Ang laro ay tungkol sa pasensya. Ang ikalawang mundo naman ay ang mundo ng tag-init o mainit na panahon. Dito, ang mga isda ay puno ng enerhiya, agresibo at handang manghabol. Ang susi sa tagumpay dito ay ang mabilis, erratiko at marahas na aksyon. Ang high-speed jigging ang naghahari. Ang layunin ay gayahin ang isang tumatakas na isda. Ang laro ay tungkol sa probokasyon at pag-trigger ng instinct. Ang pag-alam kung anong mundo ang iyong pinapasok sa tuwing pumapalaot ka ang magdidikta kung ikaw ay uuwing may ngiti o uuwing bukya. Kaya ayan, mga katropa, sa susunod na mag-jigging ka, huwag mo lang basta ihanda ang gamit mo. Itanong mo muna sa sarili mo,
Anong panahon ngayon? Mainit ba or malamig ang tubig? Dahil ang teknik na nagbigay sa iyo ng sandamakmak na huli noong Pasko ay maaaring ang mismong dahilan ng pagiging bokya mo ngayong Mayo. Ang pinakamalaking mindset shift o pagbabago sa kaisipan dito ay ang pag-unawa na hindi tayo palaging naghihintay ng kagat. Minsan, tayo ang kailangang mag-udyok ng atake. Nagbabago ang laro kapag mainit ang tubig. Mula sa pagiging pasyente, kailangan mong maging agresibo at ang simpleng pag-adjust mula sa mabagal patungo sa mabilis na retrieve gamit ang tamang jig ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng isang nakakadismayang araw at isang kwento ng epic na huli na ipagmamalaki mo sa lahat. Maraming salamat sa panonood, mga ka-hobby. Kung may natutunan ka sa video na ito, pakipindot naman yung like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pa hinihintay mo? Pindutin mo na rin yan para hindi mo mamiss ang mga susunod nating fishing tips. Ngayon, para sa inyo, ano ang pinakamalaking isda na nahuli ninyo gamit ang high-speed jigging? Ikwento nyo naman ang karanasan nyo sa comment section sa ibaba.